Pag-uusapan natin. Nagagalak po tayo dahil ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa PTSD. Minsan po tayo ay nagkakaroon ng nahihilo tayo kumbaga kung ano bang pinagkaiba ng PTSD sa anxiety, sa depression. Magkalapit lang ba yan sila? Magkapareho ba yan sila? O paano natin malalaman ang difference nila? Nagagalak po tayo dahil muli makasama po natin ang ating registered psychologist, Dr. Analisa D. Doc, good morning. Maraming salamat po muli, Doc, sa inyong presensya ngayong umaga, Doc. Hello, good morning. Maulan na umaga sa lahat. Malamig. Yes, opo. Ulan po ba dyan sa inyo, Doc? Yes. Okay. Gloomy na for days. For how many days? Oo, ayan. Kaya ingat din po sa ating mga tagapakinig, may mga biyahe, may mga pupuntahan. Lalo na yung mga nagmomotor, ingat po. Yan. Doc, ngayon pong buwan na ito, ngayong month of July, ang ating isa sa mga awareness month ngayon, itong tungkol sa post-traumatic stress disorder. Doc, pwede niyo po ba i-explain sa amin, ano po itong PTSD, itong post-traumatic stress disorder, at bakit mahalaga po na ating tinatalakay ito ngayong buwan na ito, ngayong month of July? Sige po. So, una muna, pag-usapan natin ano yung trauma. The root word doon sa PTSD is trauma. Trauma is any negative experience na pagdaanan ng isang tao, na-experience niya, na-witness niya, narinig niya. Kasi maraming types of trauma ito. Now, from the word post-traumatic, ibig sabihin, na-experience niya in the past. No? And ngayon, bumabalik yung nare-relieve. Ibig sabihin, sinabubuhay niya paulit-ulit yung trauma, yung incident na nangyari sa kanya. Now, ang tanong, paano siya nade-develop? Now, usually, this would be a negative incident sa life ng isang tao. Pwede itong, pwedeng sakuna, a very painful experience of calamities. So, pwede yun. That's very common, Ma'am Siri. Pwedeng baha, ulan, storm, anything na threaten yung life ng isang tao. Na threaten yung sense of security niya. Now, in the past, ang akala natin, only yung mga sundalo, ang nakaka-experience ng PTSD. That's why in the past, ang tawag dito is shell shock, or war shock. Kasi mas madalas nakikita natin yung symptoms nito doon sa mga sundalo na nanggagaling sa gera. I guess the intensity, the gravity of their experience doon sa war, na kung saan yung buhay nila na ilagay na itaya yung kanilang life. But now we realize na lahat ng any negative experience na hindi na process, na hindi na treat, pwede siyang mag-cause ng trauma. Like what? Abuse, sexual abuse, physical abuse, wife battering, yung mga ganyan. And kung titingnan natin ngayon, there is also the secondary PTSD. So, pwedeng hindi ikaw ang directly naka-experience. Pwedeng you live with someone with PTSD. Tapos na-experience mo yung life with someone who is suffering from PTSD. Kagaya nun, kunyari yung sundalo, uwi siya from the field. Tapos babalik siya sa kanyang home. So pag nagsasuffer siya ng PTSD, people who are looking at him, experiencing his suffering, pwede rin sila magkaroon ng trauma. No?
So, importante maintindihan natin to. Now, the question is, ano ang diferensya niya Mm-mm. sa depression and anxiety? Yes po. Now, in the past, yung PTSD is under the big banner called anxiety disorders. Mhm. Only recently, hiniwalay na siya as a separate, no? As a separate disorder. Bakit po? Because the symptoms of anxiety are present, Mhm. no? Nandoon pa rin yung symptom. So ano ba yung symptoms ng PTSD? Mhm. No? Yung mga vivid images nung kanyang experience, pabalik-balik yan sa utak niya. Ang tawag dyan, intrusive thoughts, no? Bumabalik siya sa utak ng tao, hindi niya ma-dismiss ito. So, any time of the day, bigla lang siyang bumabalik sa isip niya. Mhm. And pag bumabalik yon, parang nire-relieve niya yung experience again and again. So imagine nyo, no, kung nakikita nyo uli yung putukan, naririnig niya uli yung war, Mhm. nakikita niya uli yung mga dugo, yung patayan, yung incidents. So makikita mo na lalabas yung symptoms ng yung physiological reactivity, yung sa katawan, no? Mhm. Magtataas yung heart rate niya, yung pulse rate, magre-raise yung heart niya, tapos magkakaroon siya ng shortness of breath. Kung makikita natin, Ma'am Siri, symptoms ito ng anxiety. Mhm. Physical symptoms ng anxiety. Mhm. No? Every time babalik yun sa utak ng isang traumatized na tao, nagre-reactivate yung kanyang katawan. Now, question, how different naman is depression? Now, ang PTSD patient, pwede rin siya, no? Kasi there are negative cognition, negative moods na pwedeng sumabay sa kanyang symptoms. So, pwede rin siya magkaroon ng depression at the same time. Mhm. So, madalas, pag may PTSD ang isang patient, ang tinitreat natin, hindi lang yung PTSD itself, but yung depression, yung anxiety Mhm. na kasama or kasabay, no, ng kanyang suffering. Mhm. So, pwede ba din, Doc, na wala siyang anxiety or depression, PTSD lang, or medyo imposible kasi humahabol po itong anxiety depression para mag-PTSD din siya? Okay. Kung wala siyang depression and anxiety, we would not say na nagsasuffer siya ng PTSD. Mm. This is really classic, no? Kasi remember natin, pag ang thoughts na, yung thought life ng tao is affected, automatic ang emotions sasabayan. Mhm. No? And when there are negative moods, kasi matitrigger siya every time there is a trigger, no? Nasi-stimulate yung emotions niya, negative emotions. The feeling of sadness comes back, no? The grief comes back. No, depende rin to sa intensity ng kanyang experience. Mas mahirap i-treat, mas deeper or intense yung kanyang experience. Mhm. No? So usually talaga pag may kasabay na depression, yung mindset ng tao, yun yung una nating iti-treat, no? Kasi unless na mabago yung kanyang thought patterns, paulit-ulit ito kasi balik-balik ito. Mm. I would not say na you will be cured totally, you know? Mhm. Kaya nga tinuturuan natin ang patient how to cope, no, with negative symptoms, with negative emotions. Kasi nga, every time there would be a trigger, pwede siyang bumalik. Mhm. Etong So, kailangan yes po. yung etong trauma niya po, Doc, hanggang kailan niya po ito mararanasan? Depende yan, no, sa level of resilience ng isang tao. No? So, kung ang tao na-treat, yun na nga, no, yung early intervention is very important.
no, yung intervention. Kasi yung utak, pinaprocess pa lang niya yung experience niya, meron na siyang guide, natulungan na siya, na ano yun, na counsel na, meron na siyang intervention, hindi na siya magiging, ano yun, parang lingering na negative thought pattern. Kaya nga ang ginagawa natin ng Ma'am Sherry is, kapag may mga incident na ganito, automatic, there is what we call critical stress incident debriefing. Critical incident stress debriefing. Meron yung proseso, no? Meron pang psychological first aid, tapos meron pang critical incident stress debriefing. Lalo na kung ang community or a group of people, o kung alam ng community na may nangyayari na ganito, natitreat ka agad yan bago siya maging disorder. See? Nasa stress pa lang tayo, wala pa sa PTSD. Okay. No? Kasi there is what we call chronic stress, acute stress. Pag sinabi na kasi natin post-traumatic stress disorder, medyo matagal na. No? It's a past experience na hindi siya na-treat. No? So, dapat nandun pa lang tayo sa stress pa lang, ongoing stress, chronic stress, meron ng intervention para hindi na siya mahulog sa PTSD. Ano na po ba, Dok, ang Yes po. kalagayan ng isang tao kapag talagang PTSD na? Paano na po ba siya? Ano na po yung mga symptoms na nakikita natin sa kanya? Uy, parang disorder na, no? Parang PTSD na talaga siya. Okay. So, meron po tayong 4 na symptoms, no? Unang-una yung sinasabi ko, yung intrusive thoughts. Sa utak ng tao, pabalik-balik yung scenario. No? Kaya nga, doon natin mismo, sa thought patterns, kailangan i-break na natin, no? Yung thought patterns. So, makita mo, bukang bibig pa rin niya, years ago na nangyari, hindi pa siya nakaka-move on, nasa utak pa rin niya yung incident. Parang every time naalala niya o pumapasok sa utak niya, parang fresh pa. No, that's quite worrying. Nakaka-alarm yan, no? Okay, another one is negative mood and cognition. Yung mood, yung kaya nga sabi ko, sumasabay ang depression. Kasi once nagkaroon siya ng intrusive thoughts, ma-affect nun yung kanyang mood. Ma-affect yung kanyang perception of things. So, eto Ma'am Siri, ang susunod yung hyperarousal. Hyperarousal, yung makita mo, jumpy siya. Pag may nahulog lang na gamit, napapatalo na siya. Yung kanyang response to the day-to-day stimulus or day-to-day activities is more than the usual, no? Yung kunyari may pumito lang na kotse, sumigaw na siya, nataranta na siya, hyperarousal, no? Ang tawag diyan. So lagi siyang on the guard. Kita mo why this is also, bakit pareho rin siya ng anxiety is there is what we call the fear, no, of the incident happening again. So, nandun pa rin yung anxiety, yung takot or yung worry na baka maulit-ulit yung incident na nangyari even years back na. Okay? So, kaya nga, ang next naman po is avoidance. So, pang-4 na symptoms is avoidance. Anything na magpapaalala sa kanya, magre-remind sa kanya ng incident, iiwasan niya yon. Now, the sad thing here is, akala natin, pag iniwasan natin yung isang bagay, we're getting cured. But in the other way around, lalo siya nagiging worse. Kasi every time you run away from a feared stimulus, lalo na magnify yung takot. No? Kaya nga, may therapy tayo na tinatawag, yung desensitization. Yung dahan-dahan, dapat nga i-expose siya. Dahan-dahan, with therapy, ibalik siya doon
sa mga situations na nag-cause sa kanya. And the time na ma-overcome niya yun, that's part of the healing process, no? For someone with PTSD. Okay, so hindi dapat avoidance. At huwag din natin biglain, no? Hindi pala dapat avoidance, exposure. But a professional is the only one who can do this. Huwag nyong, kunyari, may fear siya sa, maiingay na lugar. Huwag nyo pong pilitin. No? We do not force. Kailangan kasama yan ng cognitive behavioral therapy na ginagawa. First, we have to condition the mind, no? Before we are able to change yung behavior ng tao. So, ang other things na yung manifesting symptoms po, Ma'am Siri, is yung nightmares. No? Nagkakaroon na siya ng sleep problems. There are those with PTSD, takot na matulog. Mhm. Kaya nagde-develop na sila ng insomnia because the fear of dreaming about the incident again. Remember, there is nothing weird or eerie here, no? Ang nangyayari lang talaga is that the brain is preoccupied with fear, no? Ang laman ng utak niya is yung takot. So, natural pag natutulog din tayo, yung mga Nadadala. bumabalik siya, no? Because our brain is a reservoir. So, yung mga laman ng utak natin, babalik ulit yan sa ating dreams, no? Or sa panaginip natin. So, yun. Kaya yung iba na nanaginip, nagna-nightmares din. That's also a symptom of PTSD. Dok, kasama po ba, Dok, sa symptoms ng PTSD yung parang may change of attitude, tapos like parang nagiging impulsive, parang advanced na mag-isip, at natataranta, hindi mapakali. Pwede rin po ba yung ganyan symptoms, Dok? Yes po, actually, yun po yung hyperarousal. Doon na rin po Yun pala po siya. yung hyperarousal. They're always on the watch, no? Jumpy sila. Na pag konting bagay lang, sabi ko nga, yung reaction nila is more over, no, than the usual response. So kung tayo nagugulat lang, sila tumatakbo na. No? And the sad thing here is minsan may psychotic features ito. Okay. No? Paano po yun, Psychotic Dok? meaning, yung nga sabi mo, in the layman's term, nagbabago ang ugali, attitude, pero sila, mostly nag-hallucinate, no? Psychotic yan. Parang nakikita kasi nila uli yung incident or yung scenario back in their head. Now, the problem is, if hindi nila alam what is reality from not, then psychotic yan. Psychotic features. Kaya nga yung iba, maaring masaktan nila ibang tao, no? Kasi feeling nila, kunyari, na-attack sila in the past, no? They were attacked, they were abused. So, just as a defensive behavior, kumari lumaban sila. Kasi feeling, nararamdaman nila na ito uli yun, nangyayari, di ba? So, baka makasakit sila ng ibang tao out of yung emotions, no? Kasi nadadala na yung emotion nila, no, na kanilang thought patterns. So pwede silang makapatay, pwede silang makapanakit ng ibang tao, no? Kaya nga, Ma'am Siri, mas mahirap for the loved ones, no, of a suffering PTSD patient na nakikita niya itong ganito. Sila rin pwede rin nilang ma-adapt, no, yung secondary PTSD just by living with someone who is suffering. Kasi makikita mo yung changes sa behavior niya, makikita mo bigla na lang siyang matatakot. Yung sabi ko nga, yung worry that it will happen again, the fear is always there. No, na baka ito na uli, no? Ito na yung incident uli mangyayari. Na I don't know how, but kailangan dumaan talaga ng therapy, i-break yung mga negative thought patterns, no? And we make them feel that they are safe now. We reassure them that hindi na siya maaring mangyari ulit. Kasi yun yung araw-araw na i-deal nila.
Pero Dok, paano kung mismo itong nakakaranas ng PTSD ay hindi open or hindi niya kinoconsider na nararanasan niya ito? Paano po yun? Aware po ba Oo, siya, Dok, na may PTSD siya, yung taong nakakaranas nito? usually po ang nakakapansin niyan yung mga tao around the person. Ito po, unless yung nangyari sa kanya, siya lang talaga nakaalam, Mm, di ba? mm, mm, Yung madaming ganito like sexual abuse, mm, na hindi ito nasabi, hindi nila nakwento, hindi nila na-express. The thing here is, dadalhin nila ito. Kunyari, nangyari during childhood. Dadalhin nila ito onto adult life. And some of them will not be aware na meron silang trauma. Diba? Unless, kunyari, nag-aasawa na to, tapos nagkaroon ng sexual abuse in the past. So, pwedeng mag-interfere ito sa kanyang normal sexual life. No? Maaring hindi siya sa day-to-day life ng isang tao, but doon directly kung saan siya affected, like yung sexual life niya, yung relationships, okay, doon sa area of functioning niya. Kasi usually, Ma'am Siri, nakikita natin yung interference doon sa functioning ng isang tao. No? Functions of daily living. So may mga trauma na hindi nagmamanifest like sa work. Hindi naman siya work-related yung trauma. So hindi siya doon magmamanifest. So makikita mo normal siya sa work, magaling siya na boss. But yung abuse niya is sexual, right? So doon siya mag-manifest sa sexual life. And doon sa relationships. Sa intimate relationships, doon siya magmamanifest. Kaya nga, no wonder, yung makakaalam lang din nito, yung kanyang intimate partner. Oh, bakit ganito yung kanyang sexual patterns, no? And doon na rin malalaman na meron pala siyang trauma in the past. Now, the only way to deal with this is yung una, malaman, ma-expose niya, ma-express niya. Kasi anything na hindi na-express can cause, yun na nga, pwede siya mag-cause ng maladaptive thought patterns and behavior pag hindi natin na-express. No? Kaya nga, yung ibang trauma, Ma'am Siri, nadadala talaga kumari bata. Madadala niya into adult life, lalo na pag walang nakaalam. Walang nakadiscover na may pinagdaanan pala yung bata. So, this is so sad. Okay. Pero Dok, kung halimbawa na-address, nakapag-express po siya, nagkaroon ng intervention, may possibility pa rin po ba na babalik yung trauma sa kanya? Ito yung lagi ko sinasabi, no? Possible pa rin siyang bumalik. That's why we teach the patient how to cope. No? Tinuturuan natin siya mag-counteract sa mga negative thought patterns kasi alam natin na any trigger can cause, no, na bumalik yung trauma niya. Kaya lang alam na niya ngayon how to deal with this. I did have yung mga clients na dumaan ng trauma. And you just have to teach them how to mag-manifest yung mga signs. Alam na nila ano yung triggers. And they would know now how to counteract that. Kasi may tendency talaga. Kasi meron na pong client na talagang nag-confess siya. Doc, nakakita lang ako ng usok. Kasi fire yung kanyang trauma. No? Nang maliit siya, doon daw sa hulog. So, makakita pa lang siya ng usok, makaamoy siya. Nararamdaman niya, nagsastart na yung nagre-race ng heart niya, nagsastart ng mag-worry ang utak niya, sunog. But you see, alam niya mag-relax, alam niya mag-calm down. Kasi naturuan na siya, that would be coping. No? They learn how to cope. Okay, tapos i-counteract yung mga negative thoughts. Okay, hindi yan sunog. Baka meron lang yung reframing their thoughts. They learn how to reframe their thoughts. So, once na
na interject natin yung thoughts, mag-subside ang emotions. Magsasubside yung physiological reactivity. So mag-calm down ang heart rate, mag-calm down ang pulse rate, tapos yung utak nagre-relax. So yun, those are the things that we teach them. No? Kasi alam natin na babalik at babalik talaga yan. Doc, meron po dito comment from Ma'am Rosalina. Maganda po ang topic. Nakaka-relate ako kasi matagal na may insomnia. Marami po akong natututunan. Thanks DXAS family. Meron din po dito, good morning po Doc from Christina Alabata. Ano po pwedeng matulong ng parents or ng family? Salamat po. So parang kanina nabanggit na rin po Doc, no? Pero baka may dagdag pa po kayo. Opo. Minsan, pag kunyari harmful na, no? Nagkakos na siya ng harm, pwede naman kung hindi siya willing, the parents can actually submit for consultation. Submit talaga to a professional. No? Kasi iba yung alam lang natin, no, na okay, sabi nila water and prayers daw. Of course, yes, that helps, no? But there are proven ways, no, kung paano i-treat ang PTSD. And the earliest time na matulungan yung inyong loved ones, the better. So, submit po tayo, no, to professional help kung kailangan talaga. Ayan po. Ito po Doc, no? Meron po bang mga maling paniniwala o stigma tungkol po sa PTSD na nais po nating itama ngayon? Opo, no? So automatic yan kasi sabi ko nga may psychotic features minsan, no? Baka sabihin natin baliw. Actually this is treatable, no? Mga minamahal natin na tagapakinig. Pwede po matulungan talaga yung ating loved one who is suffering from PTSD. No? So, wag niyo na pong patagalin kasi nagsasuffer siya, no? Physiologically, yung kanyang utak, hindi makakatulog, hindi nakaka-rest. Now, I believe prayer really helps, no? Kasi ang style ko talaga in my counseling is that I pray with the client. I pray with my client because we know spirituality, no, is one proven, no, by research to help, no, with mental disorders. Nakakatulong talaga siya lalo na magpakalma. That's why one other way is meditation. Ito yung sa scientific series, no. Meditation, we teach them how to meditate to clear their thoughts. But tayo, we meditate with prayer. Diba? We believe it's more powerful because we break bandages, we break, ang sabi nga ng Bible, we pull down strongholds, no? And we break strongholds and principalities, no? And we know we can do that by prayer. Importante po talaga yon, no? Of course, with therapy, no? Kasi marami na rin akong experiences na talagang it's God, no? God intervenes, no? And He helps with the healing. Okay. Doc, bilang pagtatapos din po, no, ngayong PT na ngayon po ay ating hindi naman natin pinagdidiwang pero ating tinatalakay, dinidiscuss itong awareness month. Ano po ang inyong mensahe doon? Commemorate. Yes, commemorate. Ano po ang inyong mensahe po doon para po sa mga taong maaring tahimik na nakakaranas ng trauma o PTSD at ano rin po ang message po ninyo, no, sa kanilang pamilya? Okay, I believe, no, kung if you are parents, as much as possible, hindi man natin maiwasan, no, yung experiences na negative. But as much as possible sa mga bata, let's take care, no? Yung mga unnecessary na, like aksidente, insidente, kung maaari, no, maiwasan. No? And for those who are already suffering, no, I pray you need not suffer in silence. No? Kasi yung tao na nag-express
na nag-share ng kanilang emotions. Ma'am Siri, ito lang talaga. When we do critical incident stress debriefing, ang ginagawa rin namin is pinapashare namin doon sa mga victims. Ano yung experience nila? Sa ganun, napaprocess nila kung ano yung nangyari. No? Kesa yung tinago lang nila and nagde-develop tayo ng thought patterns na negative. No? So the earliest time na ma-break natin yung mga negative thought patterns, hindi na siya mag-persist. Hindi na siya mag-cause ng mental disorder. No? Please po, meron namang professionals who are all willing and ready to help. Mga family members po, let us assure our loved ones that we are in full support. Marami pa kasi baka tuksuhin pa, i-ridicule pa, i-stigmatize pa, no? So, hanap po tayo ng help. Let's seek help right away. The immediate time na ma-address natin ang trauma, hindi na siya magiging PTSD pa. No? Okay. Thank you very much po. Ayan. Doc, meron po dito from Nanay Zenaida Buenos Dias, Zambasuta at sa ating guest speaker. Meron din po ditong pabati mula po kay Sir Edmund Bian, my professor in Psychology 101 at WEMSU. God bless po, ma'am. Ayan. Thank you. Yes. Doc, maraming salamat po, Doc, ha. Ang dami po naming natututunan lagi sa inyo. At we are praying na sa mga pamilya na may mga relatives or may mga member po kayo ng family na nakikitaan nyo po ng symptoms na agad na po itong i-address at agad na po itong ipamit sa isang eksperto po para hindi na po lalong lumala pa, and praying na mapakilala din po natin sila sa Panginoon para makatulong din po talaga na lalo silang gumaling. So Doc, maraming salamat po sa oras at panahon na binigay nyo po dito sa amin, Doc, and hopefully marami pa po tayong episode dito sa Oras sa Zambasuta. Again, nakasama po natin ngayong umaga na pag-usapan po natin ang tungkol sa post-traumatic stress disorder at nakasama nga natin si Dr. Analisa Rosario D. Doc, thank you. God bless you po. Okay, you're welcome po as always. Thank you very much. Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook.